sa ating banal na misa ay si Reverendo Padre Michelle Jojo Zerudo. Magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal kong kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos
at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng maanghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos.
Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa amin ang lakas upang alalayan kaming mahihina ngayong ginugunitang mahal na Birheng Ina ng Diyos. Kaming dinadalangin niya ay makabangon nawa sa pagkalugmok sa kasalanan. Inilulug namin ito sa pamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsiupo po tayo. Ang simula ng sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mula kay Pablo, Apostol ni Kristo Jesus, ayon sa kalooban ng Diyos, at mula rin sa kapatid nating si Timoteo. Sa mga taga-Kolosas na hinirang ng Diyos at mga tapat na kapatid kay Kristo. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama. Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Hesukristo, tuwing ipananalangin namin kayo. Sapagkat nabalitaan namin ang tungkol sa inyong pananampalataya kay Kristo Jesus at ang pag-ibig ninyo sa lahat ng hinirang ng Diyos. Dahil sa pag-asang kakamtan ninyo ang mga inihanda para sa inyo roon sa langit. Nalaman ninyo ang tungkol sa inaasahan ninyong ito nang ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita ay ipangaral sa inyo. Ito'y lumaganap sa buong sanlibutan at nagdadala ng pagpapala, tulad ng nangyari sa inyo mula nang marinig ninyo at maunawaan ang katotohanan tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Natutuhan ninyo ito kay Epafras, tapat na lingkod ni Kristo, mahal na kamanggawa namin at kinatawan sa inyo. Sa kanya namin nalaman ang tungkol sa pag-ibig na ipinagkaloob sa inyo ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Magsitayo po tayo. Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukhay magturo, magpalaya sa bilanggo. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo ang rin. mabuting balita ng Panginoon, ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa sinagoga at nagtungo sa bahay ni Simon. Mataas noon ang lagnat ng biyenan ni Simon, kaya't ipinamanhik nila kay Jesus na pagalingin siya. Tumayo si Jesus sa tabi ng higaan ng babae at iniutos na maalis ang lagnat. At nawala nga ito. Noon di tumindig ang may sakit at naglingkod sa kanila. Paglubog ng araw, ang lahat ng may sakit, anuman ang karamdaman, ay dinala ng kanilang mga kaibigan kay Jesus. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at pinagaling sila. Nagsilabas sa marami ang mga demonyo. Sabay sigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." Ngunit sinaway sila ni Jesus at hindi pinahintulutang magsalita, sapagkat nakikilala nila na siya ang Mesiyas. Nang mag-uumaga na, umalis si Jesus at nagpunta sa isang ilang na puok. Hinanap siya ng mga tao at nang matagpuan ay pinakiusapang huwag munang umalis. Subalit, sinabi niya, dapat ko ring ipangaral sa ibang bayan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos, sapagkat iyan ang layunin ng pagkakasugo sa akin. At nangaral siya sa mga sinagoga sa Judea. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi po, Father. Tumanyag ang ating Panginoong Hesukristo noong kanyang pinagaling sa mataas na lagnat ang biyenang babae ni San Pedro. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa babaeng ito at agad inibsan siya ng lagnat. At dahil doon, nung kinahapunan, ay dumagsa ang maraming tao, dala ang maraming may sakit upang sila ay pagalingin ng Panginoon. Hiling nila
na ipatong niya ang kanyang kamay sa kanila upang ang mga ito ay gumaling. Ang ating Panginoon ay nakilala bilang manggagamot, tagapagpagaling ng mga may sakit, at tagapagpalayas din ng mga demonyo. Ang dalawang ito, ang kagalingan mula sa karamdaman at ang kalayaan mula sa demonyo, ay ang dalawa sa mahalagang mga palatandaan na dumating na ang kaharian ng Diyos. Ay bakit naging palatandaan ng pagdating ng kaharian ng Diyos ang pagpapagaling ng may sakit at ang pagpapalayas sa mga demonyo? Ito ay sapagkat ang sakit at ang pagkasanib ng demonyo ay mga bunga ng kasalanan. Ang sabi nga ng banal na kasulatan ay noong nilikha ng Diyos ang tao, kanyang nilayon na ang tao ay mabuhay na walang hanggan. Ngunit ang kamatayan ay nanggaling sa inggit ng demonyo. Ang kamatayan ay nanggaling sa inggit ng demonyo. Nainggit ang demonyo dahil sa pabor na ibinalak ipagkaloob ng Diyos sa mga tao. Bakit? Kasi ang tao ay nilikhang mas mababa sa mga anghel. Yun ang nakasulat sa 8 Salmo. Sino kaya itong tao na iyong pinagmamasdan? Ginawa mo siyang mababa kaysa sa anghel. Kaya nga, hindi maintindihan ni Lucifer at ng kanyang makampon kung bakit ipinangako ng Diyos na isusugo bilang tao ang kanyang bugtong na anak. Hindi niya maarok, hindi niya matanggap na papaboran ng Diyos ang isang nilikha na mas mababa pa sa kanila na mga anghel. Ang tao ay nilikhang kalarawan ng Diyos, kawangis ng Diyos. At dahil sa tindi ng galit ng demonyo sa Diyos, hindi man niya kayang saktan ang Diyos, kaya niyang saktan ang larawan ng Diyos. Para mga born again, hindi nila kayang sirain o saktan ang Diyos, kaya ang mga larawan ng Panginoon ay binabasag nila, sinisira nila. Para ding mga aktivista, kapag dumarating ang SONA, hindi man lang kayang sirain o saktan ang presidente, gagawa sila ng larawan ng presidente upang ito'y babuyin at ito ay sunugin. Kahit na sino pang presidente ang maluklok dyan sa Malacanang, ito'y gagawin nila. Kaya ganun din ang demonyo. Sino bang sasaktan ng demonyo kundi ang larawan ng Diyos, ang kawangis ng Diyos. At ang ating Panginoong Hesukristo, ang Diyos na anak, ay naging tao upang sirain ang mga ginawa ng demonyo. Kung natatandaan nyo, kagabi ang ebanghelyo, isang lalaking sinasapian ng demonyo ang nagsusumigaw sa loob ng sinagoga. Anong pakialam mo sa amin, anak ng Diyos? Naparito ka ba
upang puksain kami. At yun nga ang layunin ng pagiging tao ng anak ng Diyos. Naparito siya upang puksain ang lahat ng ginawa ng demonyo. Kaya, bagamat ang tao ay mas mababa sa mga anghel, kinuha ng ating Panginoon mula sa sinapupunan ng mahal na birhen ang kanyang kalikasan bilang tao. Ang lahat-lahat ng bahagi ng pagiging tao ng anak ng Diyos ay kinuha niya mula sa mahal na birhen. Ano pat masasabi natin na ang kaligtasan ng buong sanlibutan ay hindi mapapasa atin kung hindi sa pamamagitan ng mahal na Birheng Maria. Dahil ang sinapupunan ng mahal na Birhen ay ang portal, ang pintuan na dinaanan ng Diyos Anak para siya pumasok sa mundong ito. Ang isip na Jesus bilang tao, ang kanyang puso bilang tao, ang lahat ng ito ay nakuha niya mula sa mahal na Birheng Maria. Ngayon, tingnan niyo ito. Ang pagpapagaling ng mga may sakit ay nanggagaling sa malasakit ng anak ng Diyos. Malasakit na nanggagaling sa kanyang kamahal-mahalang puso. Naawa, nahabag ang ating Panginoon sa maraming mga may karamdaman na dinala sa kanyang paanan. Kaya nga ang mga ito ay kanyang pinatungan ng kanyang kamay at pinagaling. Ang iba sa kanila ay pinalaya mula sa demonyo. Habag na nanggagaling sa mahal na puso ni Jesus, ang kagalingan na dinudulot niya sa lahat ng mga may karamdaman. At ang mahal na birhen, ang birhen ng mahal na puso ni Jesus, ay ang ingat yaman ng lahat ng mga kayamanan at pagpapala na tinataglay ng puso ng ating Panginoon. Pagmasdan ninyo ang kanyang larawan. Itinuturo ng mahal na birhen ang puso ng ating Panginoong Jesus sa ating lahat na lumalapit sa Kanya. Pinapakita niya sa atin hindi ang kanyang sariling puso, kundi ang puso ng kanyang anak. Na para bagang sinasabi niya sa lahat ng mga may karamdaman, tingnan ninyo ang puso ng aking anak. Puspos ng awa, puspos ng habag para sa inyong kahinaan. At naparito siya upang magdulot ng kaligtasan. Kaya sabi ko sa inyo, ang dalawang importanteng palatandaan ng pagdating ng kaharian ng Diyos ay ang pagpapagaling ng mga may sakit at ang pagpapalayas ng mga demonyo. Ano pat, bago umakyat ang ating Panginoong Jesus sa langit, ang dalawang gawaing ito ay ipinagtagubilin niya sa kanyang mga alagad, kaakibat ng pamamahayag ng mabuting balita. Dahil bahagi ng mabuting balita
ang pagpapagaling ng karamdaman. Bahagi ng mabuting balita ang pagpapalayas ng demonyo. Kung ang mabuting balita ay inihahayag upang lalo nating makilala ang Diyos. Nakikilala natin lalo ang Diyos kapag tayo ay pinagagaling niya sa ating karamdaman at kapag tayo ay pinalalaya niya mula sa ating mga kasalanan. Sa panahon ng karamdaman, doon natin natatagpo ang napakalapit sa atin ang Diyos. Napakalapit. Dahil sa nakikita natin ang ating sarili na kasama ni Jesus sa kanyang pagkakapako sa krus. Ano pa't sinabi ni Apostol San Pablo, sa aking katawan ay ginagampanan ko ang pagpapalubos sa pagpapakasakit na kailangan pang batahin ni Kristo alang-alang sa kanyang simbahan. In my flesh, I make up what is still lacking in the sufferings of Christ for the sake of His body, which is the church. Ano ba? Doon sa prayer for the sick ng Perpetual Help Novena, that may they realize that they are among the chosen ones whom you call blessed. The sick are amongst the chosen ones whom Christ has called blessed. The moment of illness is a very intimate time with Christ because we share in His passion and in His death so that we might share His resurrection. Kung paanong ang mahal na Birhen ay nakibahagi sa pagdurusa ng ating Panginoong Jesus sa krus. Gayon din naman, ang bawat tao sa kanyang karamdaman ay nakikibahagi din sa pagdurusa ng ating Panginoon. Sa panahon ng karamdaman, ang panalangin ng may sakit ay makapangyarihan sapagkat sa yugtong iyon ng kanyang buhay, napakalapit niya sa Panginoon. Pero meron akong gusto ipakita sa inyo. Noong naalis ang lagnat at nawala ang lagnat sa biyenan ni San Pedro, ang sabi, noon di tumindig ang may sakit at naglingkod sa kanya. Noon din ay tumindig ang may sakit at naglingkod sa ating Panginoon. Napakaraming tao ang lumalapit sa Panginoon. Kahilingan nila'y kagalingan mula sa kanilang karamdaman. Pero kapag gumaling na, ilan ang titindig upang maglingkod sa Kanya? Yun ang tanong. Kapag magaling na, ilan ang titindig at agad-agad maglilingkod sa ating Panginoon? Kakaunti ang bumabalik upang tumanaw ng utang na loob sa kagalingan at bagong buhay na hatid niya sa kanila. Kakaunti ang nagpapasalamat. Sabi ko kanina, kapag tayo ay pinagagaling ng Panginoon, doon natin nakikilala na napakalapit niya sa atin.
Doon natin nakikilala ang kanyang kapangyarihan. Doon natin nakikilala ang kanyang pagiging tagapagligtas. Pero, ang pagkilalang ito sa Panginoon ay dapat magpalalim ng ating pagmamahal sa Kanya. At ang malalim na pagmamahal sa Panginoon ang dapat tumulak sa atin upang maglingkod sa Kanya. We know Christ reveals Himself so that we might know Him. And knowing Him, our love for Him grows deeper. And the more we love Him, the more we should desire to serve Him. Tanong, pinakilala ng Panginoon sa iyo ang kanyang sarili nung ikaw ay may sakit at pinagaling ka niya. Lumalim ba ang pag-ibig mo sa Kanya? Kung lumalim man, naging mas masidhi ba ang iyong paghahangad na paglingkuran siya? Tandaan ninyo, ang pagpapagaling ng may sakit ay bahagi ng pangangaral ng mabuting balita. Bakit? Kasi sa pangangaral ng mabuting balita, pinapakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa atin. Upang sa gayon, lumalim ang pagmamahal natin sa Kanya. Nang sa gayon, ay maging masidhi ang paghahangad nating maglingkod sa Kanya. Ikaw, noong pinagaling ka, ikaw, noong pinagaling ang iyong mahal sa buhay, lumalim ba ang pagmamahal mo sa Kanya? Naging mas masidhibang ang paglilingkod mo sa Kanya. Father, kaya ako naglilingkod ay dahil tumatanaw ako ng utang na loob sapagkat binigyan niya ako ng bagong buhay. Hari nawa, ang pagpapagaling ng Panginoon sa atin ay magpalalim ng ating pagmamahal. Ang malalim niyang pagmamahal ang siyang dahilan kung bakit siya nagpapagaling. Gayon din naman, ang tugon natin sa malalim na pagmamahal ng puso ng Panginoon ay ang paglalim din ng ating pagmamahal. At kung paanong pinaglingkuran tayo ng Panginoon nung tayo ay Kanyang pinagaling, hari nawa ang malalim na pagmamahal natin kay Jesus ang magbunsod ng paglilingkod natin sa Kanya sa ating pamayanan, sa simbahan, at sa isa't isa. O Mariang Ina ng mahal na puso ni Jesus, pag-asa ng mga walang pag-asa, panalangin mo kami. Magsitayo po tayo. Katulad ng mga taong nagdala kay Jesus ng lahat ng may sakit sinasapian ng demonyo, dalhin natin sa ating makalangit na Ama ang lahat ng mga taong puspos ng paghihirap,
pagkalumbay at nangangailangan ng mapagpagaling na pagmamahal. Sa tulong ng ating inang si Maria, tayo manalangin. Ama, sa pamagitan ni Maria, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahan, nawa ay makalaya ito mula sa anumang balakid na humahadlang sa pagpapahayag ng Ebanghelyo upang maihatid nito ang liwanag ni Kristo sa puso ng lahat ng mga tao sa ating makabagong panahon. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga napiling maglingkod sa ating pamahalaan, naway maging tunay, tapat at makatarungan ang kanilang paglilingkod sa bayan, may malasakit sa kapakanan ng dukha at aba, at naway makita nila kay Maria, ina ng banal na puso ni Jesus, ang huwaran ng mapagkumbabang paglilingkod. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga taong nagugutom, nauuhaw, pinagkaitan ng pagkain, tirahan at kalayaan, lalo na yung biktima ng walang katarungan, naway mapuspos sila ng pag-asa at lakas na nagmumula sa Panginoon sa tulong ng mga bukas palad na handang tumugon. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat, nawa sa tulong at panalangin ng ating Inang Maria, ay ipag-adya tayo sa lahat ng kasamaan at mapagaling tayo sa ating mga pisikal at espiritual na karamdaman. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga may sakit at mga nagdurusa, naway makatagpo sila kay Kristo ng sandigan at kapanatagan bilang daan, katotohanan at buhay, tulad ng pananalig ni Maria sa gitna ng kanyang mga pag-aalinlangan. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating mga benefactors, family sponsors, mga hermano at hermana mayor, nawa ay pagkalooban sila ng Panginoon ng mga biyayang kanilang kinakailangan. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga yumao, naway ang mga yumaong kapatid nating minamahal at yaong mga nagdadalamhati sa kanilang pagkawala ay mapuspos ng pag-asa sa muling pagkabuhay ni Kristo at sa pangakong buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipinalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo ang aming panalangin. Makapangyarihang Ama, sa aming pagdulog ay pakinggan mo nawa ang aming pagluhog. Iligtas at arugain mo kami sapagkat nasa iyo ang lahat ng aming pag-asa sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Magsitayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahaing ito ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paggunita namin sa mahal na Birhen, piniling namin ang aming paghahain ay lakipan mo ng kapupunan upang kami ay maging handog na kinalulugod mo kailanman. Sa pamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itahas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinararangalan ang mahal na Birheng Maria, ina ng banal na puso ni Jesus. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad, na iyong piniling maging ina na iyong anak noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang sinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. 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 Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, iyong banalang makaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog,
Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya niaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Nagpapasalamat kami dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Pablo Virgilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, kaysa ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol, kaysa ni San Gregorio at ng lahat ng mga banal na muhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng anak ang aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
tagubil na kagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala, pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa hapunan ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang aming pagsasalo sa hain nagbibigay buhay, sa pagunita namin sa mahal na ina ng iyong anak, ay magdulot nawa sa amin ng iyong kagandahang loob, upang lagi naming madama ang iyong paglingap sa pamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Panalangin sa Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng Banal na Puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina. Ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian. Dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya ay alay ang aming papurit pasasalamat. Sa kanya ay sangguni ang aming kahilingan. Na tulad mo'y mamuhay kami lagi sa pagmamahal na iyong anak, upang ang kanyang kahari ay patuloy na maisa katuparan. Samahan kami lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, nang lumaganap sa sanlibutan, ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kaming sa iyo'y nagtitiwala, pakinggan mo kaming sa iyo'y nagsusumamo. Maranasan nawa namin lagi ang makainang pagkalinga mo siya nawa. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Magsiupo po ang lahat para sa ilang paalala at pasasalamat. Pasalamatan po natin ang mga tumulong sa paglilingkod, ang Ministry of Lectors and Commentators, Ministry of Ushers, Greeters, and Collectors, Ministry of Altar Servers, Lay Eucharistic Ministers, Music Ministry, Social Community,
at sa ating lahat po na nandirito ngayon. Pasalamatan din natin ang sponsor ng misa ngayon, ang Mother of Perpetual Help at San Pedro Calungsod Chapel. Ganon din si Councilor Eric Medina para sa ating palomi. Pasalamatan din natin ng ating mga family sponsors at ang ating hermana at hermano ngayon na sina Honorable Jose Jr. at Maria Cleofe Sicuana and family, Mr. and Mrs. Rodolfo and Felisa Mangulabnan and family, Mrs. Lorna Abisames and family, Mr. and Mrs. Virgilio and Melanie Biagtan and family, Mrs. Concepcion Rivera and family, Mr. and Mrs. Robert and Wilma Kasuway and family, Mrs. Danila Lacoste and family. Pasalamatan din po natin ang nanguna sa ating banal na misa na si Reverend Father Jojo Zerodo. Paalala po, bilang paghahanda para sa nalalapit na kapistahan ng 8 taon ng pagkakatatag ng Our Lady of the Sacred Heart Vision Station, mayroon po tayong mga inihandang activities at fundraising projects para sa ating simbahan at kapistahan. Ito ay ang mga sumusunod. Nobena Misa. Nobena sa ganap na 6 ng gabi at susundan ng banal na misa sa 6:30 ng gabi dito sa tahanan ni Maria. Ito po ay hanggang sa September 7. Ito po ang sponsor bukas, September 4, Our Lady of Lourdes Chapel. Magkakaroon din po ng BEC night pagkatapos ng misa. Sa September 7, bispiras ng kapistahan, ang ating nobina ay sa 5:05 ng hapon at ang banal na misa ay sa 5:30 ng hapon. Susundan po ito ng prosesyon ng Our Lady of the Sacred Heart papuntang Woodcraft, Bayanihan. Fiesta Raffle for a Cause, na pondo itayo ang kumbento para sa pagpapatayo ng kumbento para sa tahanan ni Maria. Maaari po kayong bumili ng tiket para makatulong dito. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos isang tiket o 200 pesos per booklet. Maaari din po kayong makatulong sa pamamagitan ng pagiging isa sa mga family sponsors o maging hermano o hermana sa Novena Mass. At tuwing magsisimba kayo ngayong Novena Mass, ay mabibigyan kayo ng stub na maaari ninyong ipagpalit sa isang bingo card. Ito po ay para lamang sa edad na 12 years old pataas. Ang bingo po ay gaganapin sa kapistahan sa September 8. Sa September 8, araw ng ating kapistahan, ay magkakaroon po tayo ng Misa Concelebrada sa 5:05 ng hapon sa Woodcraft Chapel na pangungunahan ng lubhang kagalang-galang Pablo Virgilio Cardinal David, D.D. Pagkatapos po ng misa, ay magkakaroon ng salo-salo alabaryo fiesta sa Bayanihan Covered Court. Mayroon din pong bingo, raffle at baile sa Mission Station. Magtanong lamang po sa inyong mga chapel officers para sa mga detalye. Nawa ay suportahan po natin ang mga gawain na ito para sa ikatatagumpay ng pagdiriwang ng ating kapistahan. Sa September 6 ay magkakaroon din po ng PhilHealth Yakap Caravan, simula 7 ng umaga hanggang 2 ng hapon sa Bayanihan Covered Court. Maaari po kayong mag-apply, mag-update na iyong PhilHealth ID o mag-register sa Yakap Package at magpakonsulta ng libre. Meron din pong free dental clinic sa September 7 sa Woodcraft, Bayanihan. Paalala po bukas, ang ating isusuot ay kulay violet. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Humayo kayong taglayang kapayapaan upang Panginoon
ay mahalin at paglingkuran.